What's up, this Cotman back again for another video. This is actually parang medyo boring tech podcast din to. So, medyo gusto ko lang i-tackle yung part na nabalitaan nyo naman siguro yata to. Itong parang nahack daw yata na iPhone. Something like that. Try natin i-play. So, lagyan siguro natin ng audio. I'm not sure kung allowed to maglagay ako ng audio. Pero try natin. So, mabilis lang. Siya yung nakapindot niya. Yung tatlo. Kasi ayaw. Yun, makikita niyo ba? Kailangan mo siya malobat. Na may, yung, dito siya tumatouch pero sa iba siya na touch keyboard. Yung keypad, yung parang cursor, ano ba tawag dyan sa ganyan. Basta yung touch point na ito, iba sa pinipindot ng ano niya, no? So, basically, ito pa natakot pa siya actually dito eh. So, part na ito, pull natin. Kasi akala niya, ina-assume niya, hindi mo nakala, more ina-assume niya na inaano yung Oo. Parang for Face ID. Diba? Yan, ina-assume din nila na for Face ID daw yun, so on and so forth. So, yeah, ang creeping nakakatakot kung totoo talaga yun. Na ganun nga talaga yung sitwasyon. If ganun talaga yung sitwasyon. But, let's see. Ito ba? Last na to. Para makita for context na talaga. Hindi na-release. Tumutunog siya kapag kanina. Oh, nag-move yung ano. Ayan. Kaya na pa, like, tinatry niya mag-passcode. Oh. Oo, nagpa-passcode siya. Oh. Hindi mo siya ma-access dito sa... Kailangan mo na siyang malobat. Phone unavailable. Or... siya kaya niya mag-give up. Okay, so yun yung case. And then mayroon siyang statement actually dito, and ang kwento niya dito is kumunik lang daw siya sa public wifi sa isang mall yata, kung hindi ako nagkakamali, mall's wifi, ito nga, tama. And then watch the videos to how the hacker was trying to access my phone. I didn't have touch screen access. The hacker had remote access to my phone. The hacker even tried to access my camera. Yes, kita naman natin sa video kanina, kaya tinakpan niya yung camera ng smartphone niya, yung iPhone. Finally, I was able to access the touchscreen after many attempts and was able to turn off my phone. Then when I turned on my phone again, na-change niya yung Face ID. So I disabled that na lang and then change all my passwords, and good thing my bank accounts were not compromised. Sana wala na talaga yung hacker, blah blah blah. May mga update siya actually. Salamat sa mga netizen, nag-message, update, possible na ghost touch, bag, auto gesture, blah blah blah, and so on and so forth. So, bakit ko to i-feature dito? Gusto ko sana maunawaan nyo. Actually, nagawa ko na to ng video, I think, back in 2020 or 2019 pa. Yung mga reasons, bakit may hacker? Bakit mayroong mga malware? Bakit may virus sa smartphone? Bakit, yan, maraming ganyan, nanggaganyan. Okay, nangahack ng smartphone. Itinakal ko doon. But let me remind you again kung hindi nyo pa napapanood yun, or let me tell you again kung bakit merong mga hacker. Okay. Ang pinaka-purpose ng mga yan, hindi para lang manggulo. Siguro merong mga mangilan-ngilan na manggugulo lang, nananakot lang. Yan, so on so forth. Okay. Pero majority ng mga hackers, mga malware, naglalagay ng malware, nagde-develop ng malware sa smartphone, malware sa PC, so on so forth. Ang pinaka-purpose po nila is magnakaw. Okay? Magnakaw ng pera, ng identity. Yun yung pinaka-main mapapala mo lang naman sa isang smartphone eh. Pera or identity ng tao. Yun. Kung mananakaw na kasi nila yung pera, diba, pag mananakaw nila yung identity pwede nilang gamitin para makapanloko ng mga kakilala mo doon sa phone book mo, sa contacts mo, or makapanloko ng ibang tao sa ibang lugar. And if medyo kilala ka, vlogger ka, artista ka, politician ka, pwede mong gamitin yung identity na yun para mas makanakok pa ng pera or access to more information. I don't know. Basta basically, magnakaw ng identity or pera. Yung dalawang yun. Pinaka-bottom line nun, kapag magnanakaw, usually, di ba, is kailangan discreet. Hindi nahalata, hanggat maaari hindi madi-detect. Yung possible na sinabi rito na, possible na ghost touch yun. More on, naglilin ako dun sa part na yun. Ghost touch. So, ghost touch bag. Mostly, naglilin ako sa causes na ghost touch lang yun. Or bug. Something like that. Kasi, medyo kilala din naman si iPhone. Kasi, si iPhone is gumagamit lang din naman ng hindi man same. Similar na technology when it comes to LCD, AMOLED man yan or anything. 3 layers, and then kapag na-damage yung
yung layer na yun na kung saan nag-ano ng touch ang screen is gaganyan siya, magkakaroon ng ghost touch. So bakit doon ako naglilin? Kasi nga, balik tayo sa statement ko kanina. Kung gusto mo magnakaw, hindi mo i-announce or hindi mo ipapaalam sa nanakawan mo na magnanakaw ka. Tulad yan, kung magnanakaw siya, hindi niya dapat ipapaalam. Paano niya panakaw? Tulad yan, ano na siya, na-thwart na siya. Kung totoo. Hindi ko po inaano dito yung user. Sinasabi ko lang yung mga possible scenario. Hindi ko po siya sinasabihan na mali yung assumption niya, blah, 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 blah. Ang inaano ko na dito, yung point of view lang ng mga possibilities. Wala na tong kinalaman actually sa kanya. Yung mga possibilities lang. Kaya ginagamit ko lang siyang example, yung nangyari sa kanya na ganyan na tinatry i-access yung ano niya, which is tama naman yung assumption niya kasi hindi niya naman alam ang nangyayari. Sa totoo lang, hindi ko rin alam kung anong nangyayari dyan. Pero itong part na tong sinasabi ko is gusto ko lang maintindihan nyo na hindi porket nagkakaroon ng ghost touch, hindi porket nagkakaroon ng yung ganyan na bigla na lang napipindot ang kung ano-ano sa mga ano nyo, sa inyong mga smartphone, sa screen ng smartphone nyo is hacker agad ang suspect. Okay? Kasi kung magnanakaw ka again, you don't announce yourself, you don't make yourself known na nag-exist ka, na nandun ka na sa smartphone, sa unit ng biktima mo. Paano mo nanakawan yun? Pag in-off na nila, wala na, useless na. Kasi sa totoo lang, madali lang naman ang problem nila. Kung gusto lang i-power off yun, may iPhone din naman ako. Para ma-off po ang iPhone, is long press lang po sa power button and then volume down ng matagal. Tagalan mo lang, 10 seconds, 15 seconds, I believe. 15 seconds, mag-shutdown po yan eh. Ang ginagawa niya lang kasi, mabilis lang na mga 3 seconds lang yata na power and volume down. And then, syempre, ang lalabas lang doon power off options. Pero kung tinuloy niya ng 15 seconds to 20 seconds, mag-shutdown po ng diretso yun. Force shutdown ang tawag doon eh. So, yun. So, hindi niya kasi alam yun, obviously, kaya medyo nagpanic sila. Pero, for your information lang po sa mga, hindi po tungkol sa kanya, hindi po siya. Kasi, hindi niya rin alam naman ang nangyayari. Hindi ko rin alam kung ano talaga totoong nangyari. But, given lang sa sitwasyon, malabo kasi na hacker yon. Okay? Malabo. Hindi ko sabing imposible malabo. Sabihin, mas mataas lang yung possibility na hindi hacker yon. Pero, merong maliit kasi na possibility na posibleng ang hacker yun, pero pinagtitripan lang siya. Pero wala talagang balak siyang nakawan. Alam mo bakit? Kasi in-announce niya na yung sarili niya eh. Malamang tinatakot niya lang. Yun yung maliit na mga percentage na tinatakot niya lang yung user. Possible na yun. Pero 90% na possibility, hindi po hacker yan. Possibilities lang po tayo Hindi po hacker yan. Kasi nga, in-announce niya ng sarili niya. Madali na siya ngayon na pigilan. Shutdown lang, so on so forth, di nabuksan, wala na, goodbye. Pag hindi na yan kinonect sa internet, pinatay yung wifi niyan, wala na yun eh. Hindi na yung makokontrol. Hindi na yung makokontrol ng hacker. So, yun yung pinakamabilis na part. Hindi mo siya kailangan i-shutdown. Kailangan agapan mo lang yung wifi or mobile data. Wala ng internet, wala na siyang remote access. Kasi gumagana po ang remote access kapag may internet connection. Okay? Bottom line, again, ulitin ko lang, emphasis, gumagana po ang remote access kapag may wireless connection or internet connection. Okay? So, yun. Kaso nga lang problem, hindi nga daw niya matouch, inaagaw. So, yeah. Kung hindi niya talaga matouch, long press na lang. Same din sa Android actually. Sa Android naman, tayo power button lang naman eh. Long press nyo lang na matagal ang power button. Kung Android ang gamit nyo, long press nyo na matagal around 15 seconds kung saan siya mamatay. Basta pagka namatay na pinindot nyo na yung power button, namatay na yung screen, bitawan nyo na. Kasi pagka nandun pa rin yung kamay nyo, magre-restart ulit yun. So, pagka namatay na yung screen, bitawan na yung power button. Wala na yun. Tapos na yung problem nyo. So, yun yung isang nakikita ko doon sa part na yun. Now, dito naman sa part na kung ghost touch nga siya, siguro dapat ipagawa na lang niya yung smartphone niya. Gusto ko makita actually yung isang statement niya. Doon ako nag-ano so yung sa update niya sana. Actually, ito pala, meron pala siya sa comment section pa, no? Yung tinatawag na assistive touch. Yan, ito. I'm not sure kung nababasa niyo. Try ko na lang i-zoom in, maybe. Zoom in. Yun, pwede pala zoom in. Yun, assistive touch. Meron po kasing feature, totoo yan. Meron feature si iPhone na yung dual, nandito yun, yan, dual control. Kung saan ka madalas pumipindot, actually nag-i-stay siya doon, and pag saan siya pipindot, magdudual siya doon nag-i-stay nga siya doon actually. Para to sa mga PWD yata na gumagamit ng iPhones. And I'm sure meron din yata ganito ang Android. Siyempre, hindi ko nga lang ina-explore yan kasi wala naman ako reason para i-explore yan. But meron ganong control kasi si iPhone.
na nasa loob ng assistive touch. Yung assistive touch, yun yung lumulutang na bilog. Yun yung kanina nakikita natin na bilog. So, yun yung possible na mga, ayun, pinaliwanag niya na rito actually. Kaya yun, nakikita niyo, yung assistive, sorry. Itong assistive touch na to. Yeah, yun yung assistive touch. Shoot. Yan yung assistive touch, okay? So, nakaset up yung sa akin para makumuha lang ng screenshot at mag-jump sa home. Yung pinaka-purpose ng assistive touch ko. Yeah, good for screenshots lang yan. So, pwede mo i-modify po kasi yung purpose ng, ayan, screenshot. Pwede mo kasi i-modify ang purpose ng assistive touch sa iPhone. Marami namang magagawa doon. So, explore nyo lang. Hindi nyo kailangan na pahirapan ang sarili nyo. Tapos, dito naman sa question ni Boss Jason Senior Jotamares, nandito na rin naman tayo. Tuloy na natin to. Maari bang makontrol, ma-access ng iba ang iyong Android phone at mag-install ng mga app, mag-edit ng mga file, at maglaro ng mga laro, mag-send ng mga message sa aking mga FB friends sa pamamagitan ng kanilang PC o Android kahit hindi nila hinawakan ang aking Android phone at kahit na nasa malayo sila, kahit hindi na gumagamit ng remote access app, kahit walang Wi-Fi connection. Doon sa unang mga batch ng tanong niya hanggang dito sa malayo sila, yes po lahat ang sagot doon. Kaya, pwede. Pero dito sinasabi niya na kahit na hindi gumagamit ng remote access app, imposible po yon. Kailangan magtatanim sila ng app sa loob ng smartphone mo. Ang mga paraan dyan para makapagtanim sila ng apps is unang-una, through Wi-Fi. Yung nga, public Wi-Fi, sige, connect kayo ng connect sa Wi-Fi. Kapag medyo malicious ang admin yan, delikado kayo. And sa may nagtanong actually before kung nasisilip ba ng admin ng Wi-Fi. Okay, basta supported ng Wi-Fi router ha. Hindi naman kasi lahat ng Wi-Fi router kayang gawin niya. Pero basta supported, yung mga high-end na mga Wi-Fi router na pang admin talaga, pang mga corporate, mga pang industrial na Wi-Fi, so, supported po nila yan. Pwede po nila silipin lahat ng binibisita mong mga website. And pwede nga nila actually i-view yung mismong view mo currently. Pwede po nila i-view lahat yun. Yes, kaya po yun. So, through Wi-Fi, kapag nakikiconnect ka ng Wi-Fi sa hindi mo router, yes, pwede po nilang taniman yon. Mag-i-install sila ng app or code lang, kahit minsan code lang hindi na mismong app. Mag-i-install na sila ng code sa iyong smartphone, either iPhone man yan o Android, pero mas mahigpit lang ng konti sa iPhone. Pero sa Android, sa tanong niya kasi sa Android, yes, mas madali po actually sa Android gawin yun. So, yun ang unang way, yung through Wi-Fi, public Wi-Fi. Pangalawang way is kapag kayo ng click ng mga modded app, APK, mga modded APK, or kapag mahilig kayo mag-i-download sa mga website ng mga APK nyo. Okay, so basically through APK yon. Kapag gamit kayo ng gamit, ang possible kasi na may another app doon or may code doon na nakatago, hidden codes na pwede ring magtanim sa inyo ng gano'n ng remote access. So yun yung mga pinaka-usual at common ways para ma-hack at makapagtanim ang hacker ng remote access through public Wi-Fi and APKs. Okay? Or kapag bumibisita, gawin na nga tatlo. APKs and pag bumibisita sa mga website na hindi naman katiwa-tiwala. Yung mga ngayon nyo lang naman nabasa yung website na yon. Pero kung makaklik kayo doon, click kayo ng click, ang saya. Hindi nyo alam, nagtatanim na pala ng APK sa smartphone nyo, nare-remote access na kayo. Okay? And gaya nga nasabi ko na sa umpisa, kapag naka-install na yan ng mga APK, hindi nila pinapaalam na may control na sila sa smartphone mo. Kasi magnanakaw sila, walang magnanakaw po na ipapaalam nila, magnanakaw po kami. Pansin naman, pa-acknowledge naman na pwede kami magnakaw. Wala pong ganong magnanakaw. Kasi, syempre, pipigilan mo na sila. So, once na nakapag-install ka na ng APK, or na silip na nila, na-control ka na nila through Wi-Fi access sa public Wi-Fi, hindi nila yan ipapaalam. Okay? Kapag titignan nila kung may mapapala sila sa smartphone mo, kung wala, edi papabayaan na nila, iiwan na lang nila doon yung tinanim nila na access. Iiwan na lang kasi wala nang mapapala. Pero pag tingin nila may mapapala sila sa account mo, nila yan, tsetsempoan nila yan. Siguro pag tulog ka na, kapag hindi mo nahawak ang smartphone mo, kapag hindi ka na nakatingin sa smartphone mo, pwede naman nila silipin ang mukha mo through camera Pero usually, ginagawa nila yung madaling araw. Okay? Kapag hindi mo hawak yung smartphone mo, kusa na nila yung gagalawin. Usually, basta kung kailan hindi mo siya gagamitin, doon nila gagalawin yan. Para hindi mo mapansin kung biglang babagal na smartphone mo or bakit bigla na lang may lumalabas doon na access sa camera sa taas, na green, blue, pula, doon yung tuldok sa taas ng screen mo. Mga ganon.
So usually ginagawa nila yan sa background, sa mga times at sa mga paraan. Hindi lang times, pwede sa mga paraan. Meron naman talagang advanced na kahit sa kalagitnaan ng paggamit mo ng smartphone, kaya pa rin nilang gamitin yung smartphone mo na hindi mo pa rin napapansin. May mga ganoon, talagang advanced talaga yun ng mga hacking method. Pero the point is, kaya nila pong gawin yun at hindi nila kailangan i-announce ang sarili nila na hack na nila ang smartphone mo. Anong point? Kasi pag sinutdown mo yun, wala na, useless na yung ginawa nilang effort. Useless na. So yun, kahit walang wifi connection, malabo yun. Kailangan may internet connection. Mobile data, pwede rin nilang gawin yun sa mobile data. Kahit na, kunwari, naitanim na nila yung APK. Nung kahapon ka, o last week ka pa connect sa public wifi. Kapag naisip nila na gusto nila ulit silipin yon at naka-open ang mobile data mo, may internet connection, mariremote pa rin po nila yan. Ang kailangan lang nila is internet connection. Hindi lang wifi, kahit mobile data. Once na naitanim naman na yung APK, yung remote access na tinatawag, hindi na nila kailangan ng yung kailangan nandun ka pa rin sa wifi nila. Kahit sa ibang wifi ka na nakakonect, kahit sa mobile data ka na nakakonect, basta naitanim na nila yung app na yun, may remote access na sila sa'yo. Period. Okay? Sa susunod na tanong, maaari bang ma-access ng manufacturer ng aking Android phone, control ng aking phone ng malayuan sa pamamagitan ng kanilang PC o Android kahit na hindi nila hinawakan ng aking phone at kahit na sila ay nasa malayo? Ang sagot po dyan sa number 2 na yan is yes. As a matter of fact, dito sa iPhone natin, lalo dito sa iPhone I'm sure ginagawa rin to ni Xiaomi kasi nagagawa niya i-block yung mga access. Yung natatandaan nyo yung balita na kapag yung sa Xiaomi na binalita na kapag binili mo daw ang Xiaomi, may Xiaomi 12 yata o Xiaomi 11, something like that. Basta yung official release lang na Xiaomi 12 para sa China, tapos binili mo doon kasi hindi ka makapaghintay ng official launch sa country mo, tapos dinala mo sa Israel, sa Pilipinas, pwede daw i-block ni Xiaomi yun. Yes, doon pa lang, yun yung proof na may access po sila, may control pa rin ang manufacturer. Kapag gusto nila, may control po ang manufacturer sa smartphone mo. Another proof, big proof na may control pa rin ang manufacturer sa smartphone mo is nakakapagpadala sila ng specific update. Alam yung may Android security patch dumating. May Android system software na dumating. Upgrade. Android 30 na. From Android to magiging Android 30 na ako. Yes. Tapos ipapasok nila sa smartphone mo. Another proof na meron po silang access sa mga smartphone natin. Hindi lang Android, hindi lang iPhone. Sa iPhone naman, kapag ka na-detect ng iPhone, ito yun, nabalita to Actually, binalita ko yata to dito sa kabila, sa Tech Diary channel ko, yung sa news. Na kung saan mayroong feature si Apple na kapag na-detect niya na yung app na nasa Apple Store na-install mo. Tapos kalagitnaan ng permission niya na pwede siya ma-install sa mga iPhone is bigla siyang nagkalat ng virus. Pwede niya pong i-block yon gamit yung direct. Iba-block niya mismo. Pwede niya actually yung literal na burahin yung app na yon sa Apple, sa iPhone mo, through remote. So yeah, may control din po si Apple. Lahat po ng smartphone manufacturer may control pa rin po sa smartphones natin. That's a yes, actually. So kahit malayo po, kahit sa ibang bansa sila, nasa kabilang panig ng mundo, ma-access po nila yan. Kailangan lang po nila ay internet access. Okay? Kahit na hindi gumagamit ng remote access app, hindi pwede. Kailangan may remote access app yun. May remote access, kahit hindi app, remote access na code, something like that. Basta may remote access yan. Hindi pwedeng hindi po ang technology po is may purpose, may feature, may kailangan na pagdaanan. Hindi po magic ang technology So imposible na walang remote access pero remote access ka niya. Yun nga yung tawag doon remote access. That's remote access. Tapos tatanggal mo na remote access, hindi ka na niya makokontrol kasi wala na yung remote access. Okay? Kahit walang wifi connection. Again, kahit walang wifi connection is not possible. Kailangan may internet connection. Pwede kahit sa ibang wifi ka nakamonect or mobile data na yung gamit mo. Yeah. Salamat po sa mga kasagot. Tanong din po yan sa akin ng friend ko. Di ko rin po masagot So yun, hopefully na linawan ka sa paliwanag ko, Boss Jason Senior Jota Mares. Sensya na kung late ko na nasagot kasi busy lang lately kasi kaso ako sa kabilang channel. Sana ma-consider nyo rin na support yung channel ko Tech Diary kung saan nag-tech news naman doon, lahat ng mga paparating na smartphone inaano ko na sa inyo, sinasabihan ko na kayo ng impression para pag hinipe nire-review na ng mga taga-hype na mga YouTuber hindi na kayo masyadong ma-hype.
at least mabawasan yung hype nyo kasi sinabi ko na yung expectations ko doon. So yun, mga tech news lang po yung pagmamarites lang ng mga upcoming na mga smartphone. And also I have this another YouTube channel, third channel ko na po ito. Ito naman is kapag gusto kong lumabas, mag-travel, mostly travel vlog ito. Okay, sana samahan nyo rin naman ako doon. Support lang please, thank you. Sana bisitahin nyo. Iwan ko yung link ng mga channels kong yan sa video description please, or maybe pin ko sa comment section, I don't know. Pero sana supportan nyo rin ako doon sa ibang channels ko kasi kailangan ko rin kasi ng break. Kailangan ko ng iba-ibang activities din naman kasi pag puro ganito nakaka-umay din no. So yun, again, link sa video description. That's Awkward Pinoy and Tech Jaryo. So yun, and this is Scottman. Yun ang Boring Tech Podcast natin. I hope di kayo na boring, and I hope kahit paano naging informative po itong video na ito. So hanggang doon lang, this is Scottman. I'll talk to you again soon.